So, kilala niyo po ba ito si Martin Bailon? Kasi hindi ko kilala ito mga kois mga guys. Ayan po, ayon po niya dito mga kois mga guys. So, pinaalalahanan ni Madam L. Aha. Madam L ang mga kawani, lalo na ang mga empleyado na may hawak na permanent item mga kois mga guys. O, yung mga regular siguro. Tapos, binigyan niya ng warning ang mga ito na hindi daw sila pwedeng mangampanya dahil dapat sila ay mga politikal. Dapat sila ay mga politikal. Ano yun? Natawa ako nung binanggit niya ang social media. Hindi ba lahat inobligan niya na mag-share, like, at kung pwede magko-comment sa mga post niya sa kanyang page? Ibig ba sabihin, hindi niya pwede yun? Hindi na pwede yun ngayon dahil kampanya na? Nasa akin kasi ang listahan ng bawat department mga kois, mga gayas. Department, mga opisina ng, wait lang, palakay lang natin mga kois, mga gayas. Okay. Sana ba tayo? Nasa akin kasi ang listahan ng bawat department sa mga opisina ng mga konsehal na kalyado nila. 2 kawani pero opisina ang dapat gumagawa ng ganun sa page niya. Naku po. So wala na ngayon kung sa bagay matagal na nga yatang wala yon, nan lupay-pay na kasi dahil alam nilang ulats na mga kois mga gayas. Ayan. Hindi naman daw bawal ang ipahayag. Anong ipahayag? Yung magpahayag sila ng kanilang saloobin ng mga isyu o ang ipahayag nila ang kanilang suporta sa kandidato. Mag-ingat daw kayo. Ibig sabihin kung si Madam L ang ikakampanya nyo sa SOCMED, safe kayo. At kung si Yorme, mag-ingat po kayo. Mag-ingat po kayo at tinapos niya ulit ang salitang paalala po ito sa bawat kawani ng pamalang lungsod ng Manila. Tama lahat ng sinabi niya. Wala akong tutol ni Katiting na laban sa aking isipan dahil may batas talaga nagbabawal sa mga kawani lalo na sa mga permanent item. Pero dahil diyan, tignan natin kung kaya niyang i-implement yan sa sarili nila. Kasi ang batas na yan ay applied to all candidates kahit incumbent. Gawain ng mga incumbent na humila ng mga kawani na may permanent item para madagdagan ang manpower nila sa ngampanya. Ayan o, ito si Martin Bailon Gawain ng mga incumbent na humila ng mga kawani na may permanent item para madagdagan ang mga manpower nila sa kampanya. Lahat ng GO, job order kasama sa kampanya, hindi nga lang lantaran ang pagsama ng mga regular kaya ang laki ng advantage ng incumbent. May resources sila, manpower, mga utilities at pera. Example na lang kapag mag-caucus na, dapat may hired private personnel sila na magtatayo ng stage nila, pati yung sound system dapat private. Hindi rin pwedeng gamitin ang mga gamit ng gobyerno sa kanilang pangampanya. Paano ngayon yan? Dahil sa sinabi mong iyan, Madam L, mas lalo mong pahirapan ang kilos mo. Dapat wala na kaming makikitang empleyado at gamit ng gobyerno sa mga campaigns sorties mo at sa mga sa mga big and small caucus mo. So yun, mapapanood po natin ang sinabi ni Mayora dito mga kois, mga gayas. Ayan. Okay. Umpisahan natin dito sa umpisa mga kois, mga gayas. Ayan. Umpisa po tayo dito. Tapos palakihin lang natin kaunti. Ang bawat isang kawani dito, lalong-lalo na po yung mga may hawak post. Gusto ko lang pong paalalahanan ang bawat isang kawani dito, lalong-lalo na po yung mga may hawak ng mga permanenteng item. Pumasok na po ang campaign period ng national elections. Sa ilang linggo ay magsisimula na rin po ang campaign period ng local elections. Lagi po natin isa sa isip na bilang mga permanenteng kawani,
ng lungsod ng Maynila o kahit anong lungsod, mahigpit po nating ipinapaalala sa inyo na dapat kayo po ay apolitical. Alam ko naman po na may kanya-kanya kayong napili na maglilingkod sa kahit ano pong posisyon. Pero mag-iingat po kayo. Dahil hindi po kayo po pwedeng mangampanya para po sa kanila. Bawal po yun. Kaya mag-iingat po kayo lalong-lalo na sa social media. Minsan po hindi natin mapigilan ang ating mga sarili na ipahayag ang ating pong mga kagustuhan. Pero dapat po niyong maproteksyonan yung inyong pong posisyon sa pamahalaan. Hindi naman po bawal na ipahayag, pero mag-iingat po kayo. Mag-iingat po kayo. Paalala lamang po ito sa bawat isang kawani ng pamahalaang lungsod ng Maynila. So magandang umaga ulit. Isang bagong linggo ng paglilingkod. Tutukan po natin ito. Tutukan po natin ito. Credit this video to Martin Bailon. Ayan si Martin Bailon, mga kois, mga guys. No? Gaya ng mga sinasabi niya kanina, wala daw anong sabi niya kanina pag mag-share sa mga page ni Mayora, wala daw bawal. Ayun sinasabi niya kanina dito, mga kois, mga guys. Ayan. Ito mga kois, mga guys. Hindi naman daw bawal ang ipahayag. Anong ipahayag? Yung magpahayag sila ng kanilang saloobin sa mga issue o mga pahayag nila ang kanilang isuporta sa kandidato. Mag-ingat daw kayo. Ibig sabihin, kung si Madam L ang ikakampanya ninyo sa SOCMED, safe kayo. From Martin Bailon. Ayan, February 17, mga kois, mga guys. At kung si Yorme, mag-ingat po kayo. Mag-ingat po kayo at tinapos niya ulit ang salitang paalala po ito sa bawat kawani ng pamalaang lungsod ng Maynila, mga kois, mga guys. Well, talagang susundin lang po natin, especially yung mga regular na mga trabahante, employee dyan sa City of Manila at yung mga GO, hayaan nyo na po. Kasi alam naman po ng taong bayan alam naman po ng mga batang Manila o mga Manileño kung sino yung iboboto nila. Sa ngayon pa lang, mga kois, mga gayas, talagang formalidad o formality na po yung inaantay para umupo po ang ating butihing Yorme Isko Moreno. Dahil kahit saan po, kahit na kalisorbe dyan sa kalye, mga kois, mga gayas, wala Talagang rending-rendi na daw sila, nagsasawa na sila sa kasulukuyang administrasyon, kaya po bawat sagot mo na Yorme Isko. Yan, Yorme Isko po daw, mga kois, mga gayas. Alam niyo, mga kois, mga gayas, bakit bumalik si Yorme Isko Moreno? Dahil po yan sa mga Manileño, kasi sila po ang sumisigaw na Yorme Isko Moreno, bumalik ka na sa City of Manila. Miss na namin yung pangalaga mo sa amin. May one time pa na kalisorbe, mga kois, mga gayas, na mura pa nga itong si Mayora, mga kois, mga gayas. Bakit? Yung tatay na matanda, nakalimutan ko na silang, basta napalabas ko rin yan dito sa YouTube channel ko, mga kois, mga gayas. Kasi tinanong ng isang vlogger, kasi nga, kalye survey, mga kois, mga gayas. So now, tinanong siya, sino pong pipiliin mo? Si Isko Moreno, sabi ng vlogger, bakit hindi si Lacuna? Alam nyo ang sagot ng isang senior, mga kois, mga gayas. PI siya. Bakit PI, tay? Yung insure na gatas na kung saan sana malaking tulong sa mga matatanda, hindi na naipagpatuloy ni Mayora. Kaya pala siya, mga kois, mga gayas, na pagsabihan na PI, kaya pala nagagalit yung mga seniors dyan. Especially kasi sa kapanahunan ni Yorme Isko Moreno, grabe, alagang-alaga ni Yorme Isko Moreno yung mga seniors natin dyan, mga kois, mga gayas. Bakit? Pero mo, insure na gatas, insure gold, ang binigay ni Yorme Isko Moreno sa bawat
mga senior citizen, mga kois, mga gayas, na kung saan pag-upo ni Mayora, mga ilang buwan lang, hindi na po naipagpatuloy mga kois sa club. Hindi po naipagpatuloy yung insure at yung pakik ng bawat seniors na nagbe-birthday mga kois, mga gayas. Talagang galit po sila mga kois, mga gayas. Wala po tayong magagawa niyan. Ha? Bakit? Mismong Manilinyo na po nagsabi na bumalik ka na, Yorme Isko Moreno. Gusto namin yung pangangalaga mo kaysa pangangalaga ng ibang nakaupo dito sa gobyerno. Hmm, walang Yorme Isko Moreno na bumalik dyan. Kung walang sumisigaw na bumalik ka na, Yorme Isko Moreno. Sigaw po yan ng bawat batang Manila. Hindi po yan sigaw ng isang tao lamang, mga boys, mga guys. Okay? At kung nagustuhan nyo naman po ang aking YouTube, please follow video mga kois, mga guys. Please follow, like, and shares, and subscribes. At pag-click ng notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga videos i-upload natin. So for now, I'm Guy Manila. God first, God bless all, peace. Bye-bye!